my favorite weather is sunny day. Yay! Yes! Oli ka na. Yoko. Ano ayaw mo? Ayoko na si Ethan. O sino lang sasama? Mama and Dada daw and GB na lang. Hindi ka sasama, dito ka lang sa house. Yes! Kaya kami lalabas today is para mapag-groom si Chippy baby namin. Let's go! 1 year and 6 months. Maliligo. Yung puwet po niya, iti-trim. Yung buntot niya. Yung buntot, babawasan mo? Opo. Tapos yung nails po niya, ibabaw. Yung buhok sa paw? Yung sa paw. Tsaka dito sa may wiwian niya. Saan ka pupunta? Wait natin si Chippy. Punta yung kay Chip. Ay, ito, Ethan, look, oh. Hindi ka na ng tubig. Main yan eh. Siyempre, hinati ko pa din ng garlic bread para kay Ethan. Parang numipis yung garlic bread. Manipis na. Ano sa'yo dyan? Mura yan. Mura yan. 3.99. Gusto mo i-take out na lang tong isa. Madaming nagpag-groom. Daming nagpag-groom. Greenwich dahil mura na and masarap pa. 10 out of 10. Alright. No, massage yun. Off. Off mo yan. Ikot niyo nga. Ikot, ikot. Okay.
Ikot mo, ikot mo. Wow. Anong init mo doon? Sa pizza, Hindi, yung sa Yowell. Anong init mo? my chocolate, strawberry syrup, and sprinkled Oreo crumble. And? Peanut cream. Ano yun? Ice cream or yogurt? Yogurt. We are so frustrated here kasi hindi pa pala nag-groom si Chippy. Nag-intay kami ng 2.5 hours. Kaya, Dad and I decided na ilipat na lang siya sa ibang grooming facility. Buti pa dito mas mabilis. Akala naman namin mapapabilis siya sa Pet Express kasi 10 AM pa lang andun na kami. After noon, hindi pa rin pala siya prioritize. Sayang lang ang punta namin. Pero mas maganda tang napuntahan namin. Positive ang name ng grooming nila. Punta kayo pag taga Marikina or boundary ng Antipolo. Dan, saan ka pupunta? My doctor. Saang doktor? Sa DepEd. The vet. DepEd. Walking distance lang po ang bagong developmental pediatrician ni Ethan. Dito lang po ito malapit sa General Ordonez here in Marikina, near Infant Jesus Academy and San Ramon Hospital. Kaya sa awesome mom na kagaya ko, kung naghahanap po kayo ng developmental pediatrician, maaari nyo po silang makita sa Facebook sa pangalang DefPed Marikina. While waiting, pinapasok din nila si Chippy para hindi mainitan sa labas. Pero after a while, umuwi na din si Daddy at si Chippy kasi nga po, isang kanto lang ang layo nito mula sa bahay. It's been a while since nung last check-up ni Ethan sa developmental pedia. And buti na lang nakilala namin si Dr. Olivia Aliman. Very patient and very understanding sa kagaya ni Ethan. Kasi meron din siyang anak na nasa spectrum. Naniniwala ako na walang mas makakaintindi sa atin kundi ang kagaya din nating awesome mom. Kaya sa mga parents na gusto po at naghahanap ng developmental pedia, pwede nyo pong hanapin online si Dr. Olivia Aliman. Several days later. Daming pagkain. Oh, Mami Judeline, mag-hi ka naman.
ano ah. Hello friends! Good morning! So today, tayo ay papasok na ulit ng work. Na-busy tayo ngayong linggo kasi nga naman ang daming activity ni Ethan na ginawa. Sa super dami. Minsan, tinatanong ko yung sarili ko, kaya mo pa ba? So, ayun na nga, kinakaya naman kasi kailangan niya yun. Hindi pwedeng tatamarin ng mga nanay na nasa spectrum. Kasi, tinamad ka, yung anak mo, hindi magpo-progress, kawawa naman. Kaya okay na lang na ako na lang ang pagod. So, eto na nga, just a quick preview na nagpunta kami dito sa developmental pizza ni Ethan. Paano ko siya nakilala? Ni-refer na pala siya sa akin dati nung nung isang teacher sa San Roque. Dati siyang pediatrician. Tapos nung nagkaanak siya ng nasa spectrum, nag-aral siya ng developmental pizza. So, kaya maganda ang background kahit papano kasi mas naiintindihan niya yung mga parents na kagaya natin. Sabi ko nga kanina sa voice audio kanina doon habang pinapalabas yung day na nasa DepEd si Ethan is very genuine siya at saka patient. As in, kasi dapat 4:30 ang namin ang schedule. Tsaka napakahirap nga pala kumuha ng schedule. Pag gusto nyo sa kanya, medyo mabilis siya, parang buwan lang ang tatagal nung kanya. Parang ilang buwan lang ako nagtanong parang 3 months lang nakakuha ako agad ng slot. Pero nag-aano din siya sa Medical City. Madami din siyang hospital na available. Sa dali na ayusin natin. May clinic din siya sa Medical City. Dito din pala sa SDS sa Marikina meron din. Meron din yan. Hindi ko sure kung may Marikina Valley siya pero ayun, madami. Pwede nyo naman siya hanapin sa internet, makikita nyo naman kung saan yung mga clinic niya. Eto na nga, pagdating namin doon ay dapat 4:30 ang schedule ni Ethan. Dumating kami ng 4 p.m. Napaaga kami kasi nga super lapit lang namin, parang 1 block away lang kami. Tapos ang cute pa ng clinic niya. Super cute. So ayun na nga po, 1 block away kami. Ang problema, may dumating na isang patient. Kasi siya yung nakaschedule siya, pero hindi niya napuntahan. Tapos, that day siya pumunta. Time pa ni Ethan yung napuntahan niya. So, ang nangyari, sabi ko, para hindi na kami maglakad pa uwi, sabi ko kay Ethan, mag-wait na lang tayo. Sabi ko sa kanya. Pumayag naman si Ethan, nag-wait kami. Mga 2 hours din kami nag-wait. Akala ko talaga magsusumpong si Ethan. So, sabi ko, baka magsumpong na to. Pero, nakakatuwa kasi, thank you Lord, naging patient din siya sa turn niya. Nakapag-wait siya ng 2 hours. Tapos, sumalang na si Ethan. And, the rest is history. Charot! Hindi. I mean, okay naman. May mga progress naman si Ethan. Pero pagdating talaga sa comprehension, sa mga sentence, doon talaga, hirap pa din talaga si Ethan. Low pa din talaga siya doon. Pero
pero okay lang kahit papano. Tapos hindi siya masyadong nakikikooperate kasi akala niya therapy ang ginagawa nila sa developmental assessment. Akala niya therapy. Sabi ko, nung paglabas namin, sabi niya, ayoko na, therapy naman yun. Sabi ko, hindi yun therapy, sabi ko. Ano yun? Assessment. Tapos pinapalipat na siya ng school ng kanyang DepEd. Gusto na siya ilagay sa ano. Kung hindi inclusion for SPED, pwede na rin sa regular. Iniisip ko, medyo malikot pa siya. Malikot pa siya. Siguro hindi pa masyado nakita ni Doc yung kalikutan niya. And ayun na nga, sana nag-enjoy kayo. Lagi ko naman sinasabi, sana nag-enjoy kayo. And at saka, napakadami pa naming activity. Medyo nakakapagod, pero kinakaya. Pero naman dapat eh. Kaya sa mga nanay na kagaya ko, huwag kayong tatamarin na pumasok sa school, kasama yung mga bata, or mag-swimming. Ito, kumbaga kung meron kayong ibang activity, huwag kayo tatamarin. Kasi once na tinamad kayo, yung progress ng anak nyo, tatamarin din. Diba? Imbis na nag-e-excel na siya sa mga bagay-bagay, hindi na siya hindi na siya makaka-excel kasi yung nanay tamad na din. Mas mahirap yung gano'n. Dapat talaga kahit hirap ka or kunyari wala kang budget for yung mga activity na ballet, swimming, or gymnastic. Kung wala kang budget para dyan, gawan mo ng iba. Mag-walking kayo or kaya wala namang bayad yun eh. Mag-walking kayo sa park eh, para lang mailabas nyo siya, hindi siya isolated. Ganun naman dapat. Lahat naman eh, kahit ikaw na typical na tao, typical kids, kapag hindi ka nakakaalis, diba? Nasa-stress ka eh, pag nakakulong ka eh, diba? Nung pandemic, lahat nakakulong, nagkaroon tayo yung iba ng depression. Kaya, dapat talaga be more energetic. So, nag-enjoy kami and sa lahat, sana nag-enjoy kayo. At first time pala ni Ethan na mag-costume ng buwan ng wika. First time nila yun. Kasi diba, yung school ni Ethan is non-graded, SPED. So, actually, wala dapat silang mga ganyan, yung mga buwan ng wika or mga United Nations. Hindi naman talaga sila kasali sa mga ganyan. Pero, para nga ma-experience nila, nakakatuwa naman, ginawan ng paraan ng kanyang teacher. Si Ethan po ay nag-aaral sa public school ha. Hindi siya nag-aaral sa private. Sa public school siya. Kasi dati, inisip ko, mas tututukan na lang namin yung therapy kesa mag-private school siya. Kasi parang same naman din ang curriculum. According sa mga teacher na nakausap ko ha, na halos same naman ang curriculum ng SPED. Excuse me. ng SPED sa private and SPED sa public. And nakakatipid, syempre, malaking bagay na nakakatipid kami kasi ang mga batang autistic ay magastos. Kumbaga, nasanay sila sa buhay na, alam mo yun, medyo light. Kaya, tinuon ko na lang, nung time na nag-aaral siya, nung mga first years niya dyan sa school niya, tinuon ko sa therapy. Ngayon, tinamad na mag-therapy. Kaya, tinuon ko naman sa sports. Kaya nakakatuwa kasi
sports siya, di ba? Athlete siya ng Marikina. Baka magkaroon na naman siya ng laban at ma-document natin yun. I-share namin sa inyo. Kaya, thank you so much guys! See you on our next vlog!